Binaklas ko na itong radiator fan housing ni Mira kasi magpapalit na tayo ng radiator fan motor. Meron na kasi play yung fan nung inalog-alog ko. Gusto ko lang manigurado kaya pinalitan ko na pero gumagana pa yung dati niyang motor. Narinig nyo ba yung tunog na yon? Kaya tara baklasin na natin ito. Itong 6 na bolt sa taas yung unang tatanggalin natin. Iangat mo lang itong bumper cover at may makikita kang bolt. Tatanggalin din natin yan pati sa kabila. Mag-unplug na tayo ng electricals pero bago yan, tanggalin muna natin itong negative terminal ng battery. Sabi sa manual, itong yellow plug ay para sa airbag. Need natin tanggalin yan. Need din natin tanggalin sa pagkakakapit itong wiring niya. Merong butas dito sa kabila para masundot nyo yung lock niya. Pero kung may pamalit naman kayo, pwede nyo nawasakin yan. Tulad nitong isa, nasira na kaya papalitan ko na lang yan. Buti na lang at nakakuha ako nitong napakaraming fastener clips. Pwede na natin maangat itong bracket. Naglagay lang ako ng towel para di gumasgas. Tatanggalin ko muna itong bolt na nagpapakapit sa radiator fan housing. Tanggalin naman natin itong coolant reservoir. Iaangat mo lang ito para matanggal. Sunod naman itong malaking hose ng coolant galing sa engine. Ipitin mo lang ng sagad yan kasi may sarili siyang locking mechanism tapos madali mo na lang siya mauurong. Tinali ko na rin itong hose para di marami ang tumapon at di siya makasagabal. Sunod naman itong maliit na hose. Kung mabilis nyong mababaklas itong plug ng fan motor, pwede nyo natanggalin. Pero dahil medyo nahirapan ako, sa taas ko na lang siya tinanggal. Tanggalin na natin itong lock sa kabila. Medyo mahirap lang tanggalin yung lock dito sa kabila pero tiyagain mo lang. Need din natin baklasin itong plastic cover para lumaki yung space natin sa pagtanggal ng fan housing. Tapos ilaglag mo lang muna ito pababa or pwede mo rin ilabas muna. Sinusubukan ko kung makakalabas na ito nang hindi tinatanggal yung throttle body at air intake hose. Pero medyo mahirap kaya sige na nga baklasin ko na ito. Merong 4 na bolt itong throttle body. Tanggalin mo lang lahat. Eto na, for sure mailalabas na natin to. Dahan-dahan lang para walang pumigtas kasi may mga plastic dyan. May katigasan pisilin yung plug lalo kung matagal na hindi nagagalaw. Kaya kumuha ako ng pangtusok para hindi ko na siya need pisilin. Isang alog test pa ulit bago natin baklasin yung fan. Binugahan ko muna ito ng WD-40 para mabilis bumaklas. At ito na, buti na lang tumama ako. Pwede kasi na yung fan lang yung may problema kaya may alog. Pero goods pa naman yung fan. At tatanggalin ko na itong 3 tornilyo. Di ko muna itatapon itong luma, baka pwede ko pa mapaglaruan. Malapit na tayo sa last part, konting tiis na lang. Higpitan lang ng tama yung mga tornilyo. Wag sobra at lalong wag kulang. At ikakabit na natin itong radiator fan blade. Dahil moving part ito, siguraduhin na tama yung higpit para hindi ito bumaklas. All goods na yan at ikakabit na lang natin. So far, wala nang play itong bagong fan motor. Hindi ko na ipapakita yung pagkakabit. Masyado na mahaba yung video. Basta kung ano yung tinaggal mo, yun din sana ang ibalik ng walang sobrang tornilyo. Nagdagdag muna ako ng coolant bago ko paandarin yung makina. Para matest natin kung goods ang pag-install natin. Ayos, all goods.